So tayo makakaupo na po. So, ang pamagat ng ating mensahe is for others. Kasi may binanggit dito sa verse 4, ano bang ginagawa ng mga iba sa labas? Nadidistract ako may nakikita ako na naglalakad sa labas. Nandito na yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kanino ko pa pinapapasok? Ayaw naman pumasok. Kaya tayo may pag-aaral ng salita ng Diyos dahil kailangan natin ito eh. Talagang ayaw pumasok ng iba. Lumakad pa doon yung iba. Sa si Sherwin, meron pa yung mga kasama niya doon. Ano bang gustong palabasin ng mga taong ito? Ba't tayo magsipasok? For others. Dito po sa verse 4, sabi rito, look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. So kaya nga po ako bilang isang pastor ay hindi po yung sarili ko ang iniisip ko, lalong-lalo na pag ako ay nagpipreach, kundi ang tagapakinig. Na sila ay makapakinig ng salita ng Diyos na aking inihanda sa biyaya ng ating Panginoon. So hindi po ako maghahanda ng mensahe para sa aking sarili, kundi para sa mga tao na itinalaga sa akin ng aking alagaan. Kaya kung may nakikita ako na ayaw makinig, nalulungkot ako, nadi-discourage. Sapagkat yung mensahe na ihinanda ng Panginoon ay para sa mga dapat makinig. So hindi ko iniisip yung aking sarili. On the things of others. So pag sinabing things ay ito po yung una-una para po sa ikasasaya ng iba. Ayan, ibig sabihin, isipin po natin kung ano yung magpapasaya sa ibang tao. Hindi po yung ating ikasasaya. Pero ang nangyayari po ay kadalasan, maging sa mga mananampalataya, ang iniisip natin, ang gusto natin ay yung para sa ating ikasasaya. Pero sabi ng banal na kasulatan, let not every man on his, look not every man on his own thing. Hindi dapat para sa atin yung ating tinitignan, yung ating iniisip, kundi para sa iba. So, ibig sabihin para sasaya, yan po yung tignan natin, hindi lang po yung para sa ikasasaya ng iba, kundi yung kapakanan ng iba. Yun po dapat din tignan natin, yun pong sinasabi rito na the things of others. Ang nangyayari po, maging tayo mga mananampalataya, minsan din, lagi nating inuuna yung ating kapakanan. Pero malinaw po na itinuturo ng banal na kasulatan na hindi po yung kapakanan natin dapat ang iniisip natin, kundi yung kapakanan ng iba. Kasi malinaw na tinuturo ng banal na kasulatan
na kung yung kapakanan natin ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon, ay huwag na natin dapat isipin pa. Kasi nga, iniisip ng Panginoon yung ating kapakanan. Bakit pa natin poproblemahin? Bakit pa natin iisipin yung ating kapakanan? Iniisip na ng ating Panginoon na siyang pinakamagaling sa lahat. Not only their happiness and their welfare, but for their good. Ibig sabihin po yung things of others ay yung iniisip din po natin yung ikabubuti ng iba. Hindi po yung ating ikabubuti ang ating iisipin. Pinagyaman na nga tayo ng Diyos. Nandiyan nararanasan natin yung mga biyaya ng Panginoon sa atin. Andiyan, nakikita natin, nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Bakit pa kailangan natin na hanapin pa yung ikabubuti natin mula sa ibang tao? Ibinibigay na sa atin ng ating Panginoon. Ang dapat tingnan natin kung ano rin yung makakabuti para sa ating kapwa na siyang ating ibigay din, ipagkaloob. Kasi yun po yung tinuturo ng banal na kasulatan. Maging daluyan tayo ng pagpapala para sa iba. At nakakalungkot nga na talagang hindi ko maintindihan. Ang daming mga mananampalataya na hindi natututunan ang bagay na ito. So we are steered by the Lord to look on the things of others. Ito po ay isa pong paghimok. Ito po ay isang paghamon. Ito po ay isa ring nasasabing command ng Panginoon sa atin. Yung sinabi niya, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Kasi nga ang pagtingin sa ating sariling kapakanan, sa ating sariling ikabubuti, o yung para sa ating ikasasayang, ngayon po ay pagiging selfish o pagiging self-centered. Yung sarili lang natin ang iniisip natin na yung mga bagay na dapat may kaloob ay sa atin lamang, sa atin lamang. Kaya pati minsan sa mga sa sanlibutan, may mga ibinibigay dyan na mga ayuda o kaya mga benepisyo, sabihin na lang natin. Nakadalasan kung may ayuda o benepisyo para doon sa mga mahihirap lamang, kagaya ng 4-piece dapat. Pero sadyang may mga selfish na kahit hindi naman sila yung nakatakda na bigyan dapat ng mga ganong benepisyo, ay sila pa yung tumatanggap. At kung sino yung mga dapat tatanggap ng mga benepisyo na yan, sila pa yung walang natatanggap. Sabi ko nga, may kapitbahay kami roon, walang trabaho, si Balay, ito yung asawa. Andyan lang, parang kung ano-ano lang yung mga pinagkakakitaan na dyan sa main. Nagwawalis, nagdadamo, o ano man, para lamang may maipakain. Naggugwardya pa doon sa kapitbahay doon na mayaman ng gabi, kahit hindi naman siya gwardya. Okay? So bibigyan na lang kung magkano lang. Tapos yung 2 anak niya na hindi man lang naisali sa 4-piece. Pero meron dyan, may mga sasakyan pa, mga anak nila tumatanggap ng ayuda mura sa 4-piece. Yan po yung sinasabing makasarili. Hindi man lang marunong tignan yung kapakanan ng iba. Okay? Pagdating sa pagkain, yan din, pag may mga pagkain, talagang ugali na sa amin yan. Minsan hindi na binibigay doon sa mga dapat tatanggap. May kwento ko nga sa inyo minsan, ano ba yung nangyari? Merong okasyon sa bahay noon, nagkain. Okay? Alam ko merong karne ng baka na niluto ng mga beef stick. Tapos nung makita ko yung mga nasa plato, yung pansit na, alam nyo, yung pagkaluto ay parang anemic.
o kulang sa kulay, okay? Tapos yung karne pa nung pansit ay yung tinatawag naming ata-ata. Yung hilaw, halos hilaw na karne na may taba, karne ng baboy. Kasi uso rin yan sa amin noon eh. Pero hindi ko makita yun bang beef stick na niluto nila. Ngayon, nagpunta ako sa kusina. Nakita ko doon yung isang banyera natatakpan. Bakit yan hindi nyo iserve? Para kanino ba yan? Niluto yan para sa mga tao tapos nandyan lang. Tumahimik ka, sabi ng nanay ko. Nahiya yung nanay ko. Pero siya yung host na yung karne na yun ay para doon sa mga tao pero hindi isinerve ng mga magsuserve. Tapos nung pagkatapos na ng pagsaserve ng mga pagkain, nakakain na yung mga tao, yung mga nag-serve doon, isa-isa meron ng plastic bag na puno ng karne na beef stick. Sabi ko, ito parang sila lang yung merong karapatan kumain. Yung sarili lang ang iniisip. Hindi iniisip yung kapakanan ng mga dapat tatanggap. Ganon din yung kapakanan ng host. Siyempre, sino ang kahiya-hiya? Tapos sabi ng mga tao, punta kami doon sa bahay nila, ganito na yung pinakain sa amin. Anemic, yung pansit. Ano yun? Okay, so, we are stirred by the Lord to look on the things of others. And what are the things that we need for us to be able to look for the things of others? So kasi, dating sa bagay na ito talagang maraming mga nahihirapan maisabuhay, nahihirapan ganapin, gawin itong bagay na ito. Pero may mga kailangan tayo na may mga bagay na kailangan tayo upang sa ganun ay magawa natin nagampanan ang mga bagay na ito. Dito po sa ating text ay tinuturo po some qualities we need to possess in order for us to be able to look for others' welfare. Yung pong mga qualities or characteristics. Kailangan natin itong mga ito. Sa Tagalog, mga katangian. Kailangan natin magkaroon ng mga ganitong katangian na ating pag-aralan upang sa ganun magawa po natin na tingnan din yung kapakanan ng iba na hindi yung ating kapakanan. Okay? Nagawin natin kung ano yung tinuturo ng banal na kasulatan. Hindi kung ano yung nakagisnan natin na gawin ng sanlibutan. Kasi ang talagang gawin ng sanlibutan na yun po yung para sa sarili. Pero yung pong tinuturo ng banal na kasulatan ay the opposite of what we learned from the world. Minsan kasi pagka isang bagay ay nakasanayan na natin, ang hirap ng baguhin. Pero I believe na ang ating Panginoon ay makapangyarihan upang mabago yung mga bagay na nakasanayan natin sa sanlibutan. Upang sa ganun tayo bilang mga Kristiyano ay magawa natin ngayon na isabuhay kung ano yung itinuturo ng banal na kasulatan. So, isa sa mga qualities na ating titignan dito is a loving heart. Ang sabi nga rito sa verse 1, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love. Ang sabi po rito, if any fellowship in the Spirit, if any bowels of mercies. Yung pong mapagmahal na puso. Kailangan po natin yan upang sa ganun matutunan po natin na tignan yung kapakanan ng iba. Na tignan kung ano yung ikabubuti ng iba. Na tignan kung ano yung makapagpapasaya sa iba. Minsan nga, kadalasan nangyayari kung ano yung ikakalungkot pa ng iba, yun po yung ginagawa natin. Kung ano yung ikakasama ng iba, yun pa yung ginagawa natin. Kahit Kristiyano tayo. At hindi natin din iniisip kung ano yung kapakanan ng ating kapwa. Bakit? Kadalasan dahil sa wala tayong mapagmahal na puso. Lahat naman tayo may puso eh. Sino sa inyo walang puso? Pero ang kulang sa atin yung pagmamahal.
Tingnan niyo, ang ating Jesucristo gano'n na lamang o ating Panginoon gano'n na lamang ang kanyang pagmamahal sa atin, sabi nga ng banal na kasulatan. Sa kabila ng lahat na tayo ay makasalanan. Nandoon sa danger patungo sa impyerno. Pero sa laki ng pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya kung ano man yung para sa ikabubuti natin. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life." So kailanman hindi tinignan ng Panginoon yung ating kapakanan, kundi ang tinitignan niya yung ating kapakanan. Nahabag ang Diyos sa atin at lubos na minamahal tayo, gusto niya na makasama tayo sa kanyang kaharian. Makikita niya yung ating kalalagayan, yung ating patutunguhan. At yung kawalan natin ng kakayahan upang iligtas yung ating sarili. Anong ginawa niya? Bunsod ng kanyang pagmamahal, kanya pong ibinigay ang kanyang anak para sa atin. Wow! Makita niyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa atin. Kung gaano kalaki yung kanyang pagmamahal sa atin. Na ibig sabihin, ganun din po dapat tayo. We are to give to others unconditionally. Ayun po, yung pagbabagay ng Panginoon sa atin, wala naman anumang kondisyon eh. Basta't ibinigay niya yung kanyang anak sa atin dahil alam niya ito lang yung makapagliligtas sa atin. At walang anumang kondisyon na inilatag sa atin ang ating Panginoon. Walang sinabi sa Bible na if. Hindi siya, ibibigay ko sa iyo, sa inyo itong anak ko, pero wala pong ganun. Basta't ibinigay niya na anuman walang kondisyon. Kaya ganun din sa ating pagtingin sa ating kapwa, sa kanilang kapakanan, sa kanilang kung ano yung ikasasaya nila, kung ano yung ikabubuti nila. Unsod ng mapagmahal na puso. Matutunan din po natin dapat magbigay ng walang anumang kondisyon. Kasi pag may kondisyon yan, hindi na yan pagmamahal. Okay. Parang sabi, mamahalin kita pero ganito, ganito. So wala pong ganun na pagmamahal na tunay. Kaya nga, isa po sa mga bagay na kailangan natin yan yung mga qualities or katangian ng mapagmahal na puso. Upang sa ganun, you must be able to give unconditionally. Not only to give unconditionally, but secondly, to suffer for the sake of others joyfully. Ayan po yung pong pagmamahal na talagang willing na mag-suffer para sa iba na nandoon yung kanyang kagalakan. Tingnan niyo po, dito po sa Acts chapter 20, meron pong napakaganda na mga naganapan dito sa buhay ni Apostle Paul. Si Apostle Paul po ay makita rin natin sa kanyang pagmimisyon, wala na siyang iniisip, hindi niya iniisip yung kanyang sarili, kundi iniisip niya lang yung kapakanan ng mga tao na walang kaligtasan, na maipangaral sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sabi po rito sa verse 20 hanggang 24, ang sabi niya, "And how I kept back nothing that was profitable unto you." Makita niyo, bunsod ng kanyang pagmamahal sa mga tao, talagang wala siyang ipinagkait. Bakit? Kasi iniisip niya yung kanilang kapakanan. Iniisip niya yung kanilang ikasasaya. Iniisip niya yung kanilang kaputihan o ikabubuti. Sabi niya, "I kept back nothing unto you, a prophet that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house." Ayun yung pagtuturo niya saan-saan. Kaya nga, nasabi ko rin kanina, sa aking pagtuturo, kung sino man ang nandito, dapat nandito talaga makapakinig. Kasi para saan nyo lahat to? Okay, sayang naman, ngayong inihanda ng Panginoon na hindi nyo mapakinggan. Ayan, may mga pagpapala espiritual. At ako bilang pastor, hindi ako pwedeng magkait kung ano man yung dapat na ituro sa inyo na magmumula sa ating Panginoon.
Minsan iniisip ko nga, itong June pala ang dami-dami akong preaching na ihahanda. Pero ang pinakamahirap na ihanda ay yung preaching ng umaga ng linggo. Kasi unang-una, yung mga kagaya ng preaching sa kila Pastor Sammy, meron na silang ibinigay na verse sa akin. Meron ng theme. So pinaka mahirap sa akin ay yung theme, yung text na ihanda ko. Kasi wala akong alam eh. So ipinapanalangin ko pa yan sa Panginoon. Siya yung magbibigay sa akin ng text, siya yung magbibigay sa akin ng theme mula doon sa text. Eh yun, binibigyan na ako. Kagaya sa young people din, meron ng text, meron ng theme. So doon na lang ako magbabase ng ihanda ko na preaching. Pero dito wala. Ang Panginoon magbibigay sa akin. Okay? At ito na nga po, ang sabi ni Apostle Paul dito, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith towards the Lord Jesus Christ. Talagang pagdating sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ay talagang hindi siya nagdamot. Kasi iniisip niya yung kapakanan ng mga tao na walang kaligtasan. Iniisip niya kung ano yung ikabubuti ng mga taong ito, na alam niya na papunta sa kapahamakan. Iniisip niya kung ano magpapasaya sa mga ito. Kasi alam niya na ang isang tao na hindi ligtas ay walang tunay na kagalakan. Ang meron lang tunay na kagalakan ay isang tao na ligtas. Kaya minsan nakikita niyo ang sasaya ng mga taga-sanlibutan ng mga unsaved people. Pero yung kanilang kasiyahan ay fake. Kasi hindi nagmumula sa puso, nasa labas lang yung kanilang kagalakan. Pero ang isang tao na mananampalataya, ligtas. Ang kaniyang kagalakan ay nagmumula sa kanyang puso. Isang tunay na kagalakan. At ito na nga po, sabi rito sa verse 22, and now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. So, pupunta siya sa Jerusalem. Alam niya, nanganganib ang kanyang buhay. Okay. At isa pa, siya ay preso sa pagpunta niya roon. Makikita niyo rito? Tingnan niyo ha. And now behold, I go bound into in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall me fall there. Yung bound dyan na sinasabi ay pagpapahayag na siya po ay isang preso. Okay. Pero pupunta siya dyan, doon sa Jerusalem bilang isang preso, pero kahit preso siya, gagawin pa rin niya kung ano yung kanyang dapat gawin, ang ipangaral, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba kung bakit siya ay preso? Dahil lang sa pangangaral pa rin ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay. And now, sabi rito, behold, I go bound. Sa verse 12, save that the Holy Spirit witnesses in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Okay. Sige, magpatuloy ka lang. Ibig sabihin. Pero kahit ganyan na yung kalalagayan mo, pero nyo, affliction, nandun siya sa affliction, paghihirap, nandun siya na siya ay isang preso. Okay. Na hindi siya, walang kasiguraduhan na pagdating niya sa Jerusalem, siya ay mapapakawalan. Pero pupunta pa rin siya doon dahil meron siyang gusto ang ipangaral ng ebanghelyo. At dito nga po, sabi rin sa verse 25, 24, but none of these things move me. Hindi ako nadi-discourage. Hindi ako nanghihina. Wala akong pagdadalawang isip. Okay. And sabi niya rin, neither count I my life dear unto myself. Hindi ko itinuturing aking buhay na mahalaga sa akin. Oh, meron nyo? Kasi ang kanyang iniisip, yung iba hindi yung kanyang sarili. At sabi niya rito, so that I might finish my course. Basta't ang iniisip niya lang, o ano yung itinalaga ng ating Panginoon na kanyang gagawin para sa kapakanan ng ibang tao. At sabi rin, but I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel
of the grace of God. Nung anong araw ba yun, gabi tumawag si Pastor Ador. Una tumawag pala siya sa akin, hindi naman nag-pop up kasi sa aking cellphone yung kanyang tawag. Tapos tumawag siya sa kay Sister Remy. At sabi yung pag-uusap, ang sabi niya ay, ingatan niyo yung inyong health. Yung sinasabi niya. Sabi ko, Pastor, sa akin hindi ko iniisip yung aking sarili. Ay sinagot niya, tama. Yun naman, so ibig sabihin, sinagot niya ng tama dahil alam niya kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? So napag-usapan kasi yung mission, may pagmi-mission sa mga lugar na ayan. At napag-usapan nga yung mga aita. Eh, sabi ko nga, nasasabi nga rin niya yung mga pag-uugali ng mga aita. Minsan nababanggit ko rin dito yung dati kasi pag nag-preach siya, laging sinasabi, oh, ano ako baluga? Na yung baluga, yung sinabi niya ngayon, kinabukasan, wala na. So, ngayon ko lang nalinawan na yung balugang sinasabi niya, ito palang mga aita. Sabi niya, dati, nagpupunta ako dyan sa may mga kamag-anak namin dyan sa Patling. Sabi niya, sa Patling, sabi ko, nararaanan namin yan, baryo na yan. Okay. So, at alam na alam niya. Yun na nga, sabi niya, sige, pagkakuan, by July. Kasi sabi ko, sabi niya sa akin, tingnan mo kung paano at makatulong tayo, magtayo tayo ng bahay-sambahan doon, sabi niya. Kahit siguro sawali sa taas. Eh naman yung ano, wala nang problema kung ganun. At magbibigay ako ng kalahati. Sabi ko, tapusin muna natin yung CR Pastor. Sabi ko, bago na lang yung bahay-sambahan. Kasi siyempre mahirap naman, lalo na walang mga talagang willing na magtrabaho roon. Okay. So para bagang yung kung gusto lang nila magtrabaho, magtrabaho. Ibig sabihin hindi sila maasahan araw-araw. Okay. So doon nga sa CR ngayon, ang gumagawa lang si Pastor Sammy ay Pastor Jimmy. Siya lang ang maasahan gagawa roon. At ipanalangin nawa ay matapos na niya, maasintahan lahat. Gagawa pa siya ng hollow block, siguro mga 2 semento. Isang araw lang naman yon. Then, tatapusin niya itataas na asintahan. Kasi meron ng hanggang ganito na naasintahan hanggang baywang. So, kunti na lang. At pag kinulang yung semento, ay yung hollow blocks, gagawa lang siya. At ayun. Pero marami pang ikakabit. Siyempre yung bowl, yung bubong, pintuan. So, hindi naman pwedeng bukas. Okay. So, pwedeng lagyan na lang ng kurtina. Pero, mas maganda rin na may pintuan talaga na yung naisasara. Okay. So, pero ito nga po yung makita natin dito. Ayan yung talagang sinasabi rito, neither count I myself there unto myself. So, kaya nga, hindi nakakapagtaka bakit ang concern niya yung kapakanan ng iba. Kasi hindi niya na iniisip yung kanyang sarili. Okay? Hindi niya pinapahalagaan yung kanyang sarili. Bakit? Hindi pinahalagaan ni Paul yung kanyang sarili. Dahil alam niya na pinapahalagahan ng ating Panginoon yung kanyang sarili. Eh kung pinapahalagaan nga ng Diyos yung ating sarili, bakit pa natin kailangan pahalagahan ito? Mas magaling ang Diyos kaysa sa atin. Ipagkatiwala lang natin sa Kanya yung ating sarili. At ito po yung makita natin dito kay Apostle Paul. Bunsod ng kanyang pagmamahal o pagkaroon ng mapagmahal na puso. Ganon na lamang kalaki yung kanyang pagmamahal sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Not only a loving heart, but second quality we need to possess in order for us to be able to look for others' welfare is compassionate heart. Ang sabi rito sa ating text, balikan po natin, sabi niya rito, sa verse 1, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels
and mercies. Ano ba yung mercies? Kahabagan. Tama po ba? Kung wala tayong kahabagan, hindi po natin magagawang tingnan yung kapakanan ng iba. Hindi po natin magagawang tingnan yung para sa ikabubuti ng iba. Because compassionate heart, first of all, will lead us to see the need of others. Ayan po. Ibig sabihin, ito po yung maglilid sa atin upang makita po natin ang pangangailangan ng iba. Ang walang kahabagan, kahit nakikita yung pangangailangan ng iba, ay wala siyang gagawin upang tumulong o umaksyon. Gusto pa niya, sa kanya, mapunta yung dapat para doon sa mga nangailangan. Kagaya nga po ng nabanggit natin kanina, yung mga ayuda. Okay. Minsan may mga mayayaman na sobra-sobra na yung kayamanan nila, sila pa yung tumatanggap. Kung sino yung mga salat, minsan sila pa yung hindi nakakatanggap. Tingnan po natin. Unang-una po rito sa Matthew 9, meron pong example dito. Unang-una tungkol sa kahabagan ng ating Panginoon Kristo. Sabi po rito sa 36 to 38, but when he saw the multitude, he was moved with compassion to them. So nakita niya yung mga tao at siya ay nahahabag. Okay. Nakikita niya yung kanilang kalalagayan. Nakikita niya kung ano yung mga bagay na kailangan nila. At sabi nga rito, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Yan po. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Yung nangailangan. Kagaya ngayon, iwan ko kung nag-umpisa na yung putol ng paa ni Pastor Diling. Kasi linggo hindi natuloy. Bakit daw? Okay. May problema kunti. Ngayon, ito, dahil nga sa wala siya rito, at alam natin may gawain doon sa Tubigay, sa Sinait. May mga mananampalataya doon. Kailangan ng manggagawa. So, tayo mismo ay nakikita natin yung kalalagayan nila doon. Yung kanilang kapakanan. Okay. Kaya ang ginawa natin ay nagpadala tayo doon ng manggagawa. Bakit? Kasi nga kailangan nila. Ayan po. Meron siyang sinasabi, manggaling sa Mindanao pero hindi natin kilala. Pangalawa, hindi rin siya pastor. So, ginawa natin kung ano yung talagang pwedeng ipadala doon, yun yung ipinadala natin. Okay. For the very reason na hindi natin gusto na mapabayaan ang mga tupa ng Panginoon sa dako roon. At ito nga yung kalalagayan nila, nakita niya yung mga tupa na walang shepherd. At hindi talaga maganda na may mga tupa pero walang taga-alaga. Kaya nga lagi kong pinapaalala sa mga pagkapastoran, huwag nilang pababayaan yung mga gawain na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon. Huwag nilang iiwanan. Kasi pag iniwanan yan, magutom yan. Anong gagawin ng mga nagugutom? Magpulasan yan kung saan-saan. Yan. Para lamang maghanap na makakain. Kasi wala nga magpakain. Kaya si Pastor Jumer nung nasabihan ko, pero nung nasabihan ko yata, huli na ang lahat. Meron na yatang trabaho noon na naghihintay sa kanya sa Batangas. Parang dinahilan lang niya yung ate niya na ma-hospital na naman. Kasi mula nung kinausap ko, wala na
Tapos yun na nga, nandoon na lang sa Batangas. Pero bago mangyari yan, gano'n nga, may mga pagkakataon, iniwan niya 1 buwan, tapos nagreklamo na siya dahil nagsitigil na yung kanyang Bible study. Ayaw na nilang magpa-Bible study. For the very reason kasi tinigil niya ng buwan, mahigit, hindi lang minsan. At yun din yung ayaw natin na mangyari doon sa gawain, sa Tubigay. Hindi man sila marami, pero may 10 man, may 15 man yan, ay napakahalaga ng mga kaluluwa yan na kailangan mapakain ng salita ng ating Panginoon. Pero kailangan nga diyan ay yung compassion. Dito po sa Luke, meron pong meron pong kwento rito, Luke 10:30 to 37. Doon po sa ating responsive reading kanina. Ang sabi nga rito sa 30, and Jesus answering said, certain men went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him and his raiment and wounded him and departed, leaving him up dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed on that way, or the other side. And likewise a Levite, when he was at a place, came and looked on him and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wound, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, take care of him. And whatsoever thou spendest more, when I came again, or when I come again, I will repay thee. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, he that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, go and do thou likewise. So ito po yung asang compassionate heart, nakikita niya yung pangangailangan ng iba. At dito nga sa kwento ng ating Jesucristo, meron ngang isang tao na kailangan niya ng tulong. At una merong dumaan, nakita siya. So agaw buhay ito kasi half dead ang sabi rito. Agaw buhay, kailangan talaga ng agarang tulong. Pero ang ginawa nitong taong ito, iniwasan niya. Sino ba yung una na yan? Priest. Pare, yung ginamit ng payo na example, na unang dumaan na nakakita doon sa tao na agaw buhay, na kailangan ng tulong. Pero dahil wala itong pagmamalasakit sa iba, walang kahabagan sa iba, hindi niya tinulungan, iniwasan. Ganoon din po, merong Levita. Nakita niya yung tao na agaw buhay, kailangan ng tulong, pero iniwasan. Ibig sabihin, wala rin siyang pagmamalasakit sa iba. Wala siyang kahabagan sa kanyang puso. Kaya hindi niya ginawa kung ano yung dapat gawin na pagtulong. Pero merong pangatlo, ito nga po yung Good Samaritan kung tawagin natin. Nung nakita niya, ang sabi ng banal na kasulatan dito sa verse 23, he had compassion on him. Hindi niya kaano-ano yung tao. But the mere fact na siya ay merong pusong compassionate heart, kanyang tinulungan itong taong ito. Dinala niya, sinugasan mo niya yung sugat ng tao, tapos dinala niya sa pagamutan. Binayaran niya kung ano yung mga dapat bayaran. At bago siya umalis, sabi pa niya doon sa nag-aalaga, pagbalik ko kung ano man yung kakulangan, babayaran pa kita. Wow. What a compassionate heart.
Ngayon nga may mga batas yata na 'pag may nakita ka na agaw buhay diyan, hindi basta-basta galawin mo 'yan. Ikaw pang mapagbintangan. Sabi ko, "Anong klaseng batas 'yan?" Okey, tutulungan mo pa, ikaw pa yung maididimanda, okey? So, nakakalungkot pero maraming batas ngayon na talagang hindi ayon sa banal na kasulatan. Kaya hindi basta-basta tutulong ngayon ng mga tao. Pero siyempre kung tayo ay nasa kalalagayan yan na makakita natin yan, talagang ang unang intuition natin, kung tayo man ay merong compassionate heart, ay tulungan natin yan, ano man yung kahinatnan natin. Okay? So, it will lead us to see the need of others. Secondly, it will lead us to see the burden of others. Ito rin yung compassionate heart ay maglilid sa atin upang makita natin yung bigat din ng ibang tao. Sometimes, yun nga po yung kakulangan din, hindi natin nakikita yung mga bigatin ng iba. Minsan pinagtatawanan na lang natin. Wala tayong pakialam sa dinadala ng ating kapwa. Kaya wala tayong ginagawa para sa kanila. Basta't iniisip lang natin. Sabihin, marami rin akong problema. Marami din akong iniisip. Marami rin akong dinadala sa buhay. Puro sarili kasi ang iniisip eh. Pero kung hindi mo iisipin yung sarili, makikita mo yung kung ano yung kapakanan ng iba. Magagawa mo na ibigay kung ano man yung mga dapat ibigay. Dito nga po kay Joseph. Ito po yung tingnan natin na example dito sa Genesis 40. Siya po, nung nakulong siya dahil sa bibintang, pinagbintangan siya na gustong halayin yung asawa nung kapitan sa army ni Pero. Do hindi naman. Yung asawa nga nung kapitan ang siyang tumutukso kay Joseph. Tama ba tukso? Tawag doon. Okay? Pero hindi po. Si Joseph nga po ay tumakbo. Yan. At sa kanyang pagtakbo, naiwan niya yung kanyang jacket. Ay robe. Tapos, ayun na nga po yung ginamit nung asawa nung kapitan na ebidensya raw. O ito nga, naiwan niya yung kanyang robe kasi nung sumigaw ako, nung pagtangka niya ako, biglang tumakas, naiwan niya ito. Ayan, yun yung sumbong niya sa kanyang asawa. At sa madaling salita, si Joseph po ay pinakulong. At nandoon sa kulungan ay meron siyang dalawang kasama na doon sa kulungan. At ito nga po yung nangyari, sabi po rito sa 6 to 8. Sabi rito, and Joseph came in unto them in the morning and looked upon them, and behold, they were sad. Nakita niya sila po ay malungkot. Ibig sabihin, pag malungkot, merong dinadala. Mga dalain. Tama po ba? Okay. So, yun yung nagpapalungkot sa kanila. Talagang ramdam niya yung kanilang bigat na dinadala. Kaya ang sabi rito, and Joseph came unto them in the morning and looked upon them, and behold, they were sad, and he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his Lord's house, saying, wherefore look ye so sad today? Bakit napakalungkot niyo? So, hindi nakatiis na tignan na lamang. Okay. So, naabag siya sa kanila kasi talagang matindi yung kanilang kalungkutan. Yun pala, nanaginip lang sila, pero alam nila merong talagang ibig sabihin yung kanilang panaginip. And ito na nga po, sabi rin, as Pharaoh's officers that were with him in the ward of his Lord's house, saying, wherefore look ye so sad today? And they said unto him, we have dreamed dreams, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, do not interpretation belong to God. Tell me them, I pray you. Yeah. So, nanggaling sa Diyos o binibigay ng Diyos ang interpretation, ibigay niyo, sabihin niyo sa akin. At ito na nga po yung isang merong mahabaging puso. Ay, ito po yung mag-lead sa atin upang makita po natin yung bigatan ng ibang tao. At damayan sila sa mga bigat na kanilang dinadala.
So sa pagdamay ni Joseph sa kanila, natuwa. Yung isa nga lang, nalungkot lang dahil hindi maganda yung interpretation ng kanyang dream. Pero yung isa, natuwa dahil mabuti para sa kanya yung interpretation ng dream. Ganun po man ay napakahalaga na magkaroon tayo ng mahabaging puso. Dahil kung wala tayo nito, hindi talaga natin makikita yung bigatin ng ibang tao. Hindi natin makikita yung pangangailangan ng ibang tao. And without compassionate heart will lead us to see the tragic end of the lost. Ganon din po yung pagkakaroon ng compassionate heart. Ito rin po yung maglilid sa atin upang makita po natin yung patutunguhan ng hindi mananampalataya. Hindi po kung bakit maraming mga mananampalataya ay hindi nag-aakay ng kaluluwa. Sa kadahilanan kulang sila ng kahabagan sa mga kaluluwa. Ito po yung katotohanan dyan. Gusto natin magbahagi pero hindi natin magawa. Kasi nga, iyan po yung isa. Kulang tayo ng kahabagan. Kaya hindi tayo nakakapagbahagi. Masaya na tayo, nakikita natin okay naman yung tao. Pero deep inside, alam po natin na kung yung tayo ay hindi ligtas, patungo siya sa impyerno. Tignan natin itong Psalms 73, verse 3. Ito po si Asaph ay naranasan niya po yan. Okay, nung una nga, sabi niya rito, tingnan natin ha. Chapter 73, verse 3. Sabi rito, for I was envious at the fullest when I saw the prosperity of the wicked. Noong una, naiinggit siya sa mga hindi mananampalataya na ito. Inggit siya kasi nga, napakayaman nila. Umaasinso sila sa buhay. Kaya siya nakakaramdam ng inggit, alam nyo, tinitignan niya yung kanyang sariling kapakanan. At dahil doon, naikumpira niya yung kanyang sarili, bakit itong mga ito hindi mananampalataya, umaasinso sila? Mas asinsado pa sila sa akin. Ayun po. So si Asaph ay hindi rin po mahirap na tao. May kaya po itong si Asaph. Kasi may tungkulin siya doon sa bayan ng Israel. Pero dito nga po pinamumugaran siya ng inggit dahil sa tumitingin lang siya sa kanyang sarili. Pero ito nagbago. Dito po sa verse 17, sabi rito sa hanggang 22, until I went into sanctuary of God, then understood I their end. Ito na. Buti napunta siya sa sanctuary. Tapos yung mga inainggitan niyang tao, nakita niya na hindi dapat niya kainggitan, kundi dapat kahabagan. Ayan po. Kaya sabi, understood either, and nakita niya yung kanilang palalagayan, ng kanilang patutunguhan na kalunos-lunos. Ano sabi niya rito? Surely, thou didst set them in slippery places, thou castest them down into destruction. Nakikita na niya ngayon, hindi yung kalalagayan nila ngayon na marangya, kundi yung kanilang kalalagayan o patutunguhan balang araw na kapahamakan. At nagbago yung kanyang pananaw na. Okay. Dito hindi na yung sarili niyang tinitingnan niya, kundi itong mga taong ito na kinainggitan niya. Nakikita na niya ngayon, hindi yung kanilang material na kalalagayan, kundi yung kanilang espiritual na kalalagayan. Na sila ay patungo sa walang hanggang kapahamakan. Wow. So, kaya nga po, tuloy natin. Thus my heart was grieved. Makita nyo? And I was pricked in my wits. Ano ba yung grieved? Nagdalamhati. Tama po ba? Hindi siya nagdalamhati para sa kanyang sarili. Nagdalamhati siya para sa ibang tao. Dito nga po sa mga taong ito na nakikita niya ang kanilang patutunguhan, yung kanilang tragic end.
Sabi niya, and I was pricked in my realms. Talagang parang tinutusok yung kanyang puso. Sabihin na lang natin yan. Okay. So, ibig sabihin po, nandoon yung kanyang karamdam na sobrang kahabagan sa mga tao. Ano, napakahalaga yung pagiging compassionate. Upang sa ganoon ay atin maiparating sa mga tao yung daan ng kaligtasan upang maiwasan nila yung apoy sa impyerno. Kaya panalangin natin, nabigyan tayo ng Panginoon ng mahabaging puso upang sa ganoon ay magawa rin po natin na ibahagi yung ebanghelyo sa iba. Hindi yung sarili lang natin ang tinitignan natin, sasabihin natin, di ba liligtas na ako? Kahit hindi na ako magsimba eh. Kahit wala na akong gagawin, at least ligtas na ako. Wow. Anong klaseng Kristiyano yan? Bilang isang mananampalataya, meron tayong mga tungkulin na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At isa na nga po yan, pangunahin ay ang ating ibahagi ang daan ng kaligtasan sa ibang tao. Pero bakit nga ba hindi natin magawa? Kasi kulang tayo ng kahabagan. It will lead us to see the tragic end of the lost. Pangatlo po na katangian. We need to possess an order for us to be able to look for others' welfare. Not only a loving heart, a compassionate heart, but also a harmonious spirit. Sabi roon sa ating text, dito sa verse 2, sabi niya rito, fulfill my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Pagkakaisa. Kung walang pagkakaisa, walang harmony, wala pong mangyayari. Ibig sabihin po, hindi po natin magawa na tignan, makidamay sa kapakanan ng iba o para sa kabutihan ng ibang tao. Ito nga po, yung pong pag-support natin ng mga missionaries. Yan po yung pagpapakita ng kakaisa. Pagpapakita ng harmony pagdating sa gawain ng ating Panginoon. Ikita po natin yung pangangailangan ng mga missionaries. At dahil nakikita natin yan, ikibahagi tayo. At yung pakikipagbahagi natin ay maituturing na pakikiisa. Kaya nga, ang mga churches, kung walang pagkakaisa, ang mga mananampalataya, walang pagkakaisa pagdating sa pag-support ng mga missionaries, ang gawaing misyon ay hindi po magtatagumpay. Yung nga rin pong ginagawa natin pag-mission, kung hindi kayo magiging supportive, wala rin po. Matitigil na lang matitigil, walang mangyayari. Kaya kailangan pakikiisa ng bawat isa. At ganoon din yung pagpapadala ng mga missionary sa ibang bansa. Kung walang pakikiisa ang bawat mga churches, mga mananampalataya, hindi rin po magiging matagumpay ang pagmimisyon sa ibang bansa. Pero salamat sapagkat maraming mga churches ang nagkakaisa na mag-support ng mga missionaries. Yun nga lang, pag titignan natin ang ratio ng mga churches na na-involve sa pag-support ng mission at sa mga churches na hindi na-involve, para bang nakapakalaki ng discrepancy. Para bagang nasa 80-20. Alam mo yun? 80% ng mga churches hindi nagsusupport. Mga 20% lang ng mga churches ang nagsusupport. How much more kung
kung magkaroon ng 50-50, kahit 50-50 lang, 50% ng mga churches mag-support. Wow! Makita natin yung sobrang pag-unlad ng gawaing misyon. Pero salamat pa rin kahit marami hindi nagsusupport, marami pa rin ang lumalabas. Tinatawag ng Panginoon upang magmisyon sa ibang bansa. At dito rin sa local. Pag sinabing local kasi ngayon, parang hindi rin kailangan ng support. Pero makita natin yung mga pastor, okay? Papunta man sa ibang bansa o nandito lang sa lokal, parehas lang naman yan eh. So, hindi naman na ibig sabihin pagdating sa pagkain, magkaiba sila ng pagkain. Kaya nga ang nalulungkot ako minsan pagka missionary rito sa lokal, walang masyadong nagsusupport. At minsan walang gustong mag-support. Puro foreign na lang. Kaya tayo, hinibigyan natin ng pangunahin din yung mga local missionaries natin. Yan. Na tinitignan natin na hindi tayo nagkukulang bagamat hindi natin maibigay lahat yung support sa kanila. Pero at least ay masasabi pa rin na hindi tayo pabaya bilang isang sending church. Yung binibigay natin sa mga missionaries natin, maraming nainggit sa kanila. Kasi marami dyan mga send out ng ibang church, minsan wala pang support. Yung nag-send out sa kanila na church. Yun nga yung kakilala natin sa Tarlac. May send out siya. Hindi niya sinusuportahan yung mga send out niya. Tapos ginagamit pa niya ng pagkapiraan yung mga send out niya. Nire-report niya ganito. Tapos manghingi ng support sa mga kung saan-saan man dyan na mga agencies o kaya mga organizations o kaya malalaking mga churches. Nagbibigay sila ng support sa mga missionaries niya. Tapos hindi naman ibinibigay sa mga missionaries niya. Buti na lang hindi natin nagawa yan na pagkapiraan itong mga missionaries natin. Okay. So, pero kailangan yung talagang pagkakaisa, harmony. Upang sa ganoon ay makita po natin yung pangangailangan ng ibang tao. Yun nga po yung nakikita natin na pagkukulang sa mga AITA. Wala yung pakikiisa. Kaya nga wala man lang nakikialam doon. Yung CR, matagal na dapat gawa yun. Pero dahil wala silang pakialam, sila kasi nakikita ko may CR man o wala, okay lang sa kanila kasi nasanay na sila na dumumi lang doon sa mga tabi-tabi. Pupunta ako sa sapa para umigib ng pandilig sa mga tanim doon. Amoy kubeta. Yung sapa. Nandun pa nakikita yung mga dumi nila. So, unsanitizer. Ang tawag dito? Sanitize. Talagang wala sila sa hygiene kung tawagin. Okay? So, talagang hindi talaga maganda. So, iba talaga yung merong CR. Pero yun nga po, dahil wala silang kikiisa, ang bagal matapos yung CR. Okay? So, ayan po yung problema. Kung meron sana silang pakikiisa, matagal nang tapos yung kanilang CR. At ito po, kaya kasi hindi nakikita yung pangangailangan. Kung meron silang pakikiisa, dapat nakita nila yung pangangailangan, tutulong na lang sila kahit walang bayad. Kasi iisipin niya, para sa amin naman to eh. Pero wala kasi sa kanila yung isipin ganon. Noong una akala ko, parang unat din sila mag-isip. Kasi sa amin, nakalakihan ko, kung meron mga benepisyong ganyan na dumarating, sila na mismo gagawa ng para yung benepisyo ay makakinabangan nila kahit walang bayad. Pero ngayon, wala. Okay? So, kagaya ng tubig noon, wala namang
wala namang bayad yung mga kalalakihan noon na naglagay ng tubo, gumawa doon sa itaas ng imbakan ng tubig. Tapos doon, pabababain yung tubig mula sa pamagitan ng mga tubo, pababa sa mga kabahayan. Wala silang bayad. Pero dahil may material, iginagawa nila yan. At doon, nakitaan sila ng pagkakaisa, nakarating yung tubig doon sa kabahayan. Pero dito nga sa mga Aita, yun po yung kulang sa kanila. Okay? At tayo rin, minsan nangyayari dahil sa kawalan natin ng pakikiisa, ay hindi natin nakikita o hindi natin nakikita yung kapakanan ng ibang tao. Yun nga po, minsan, naisip ko pa, sabi ng pastor, kulang pa nga sa amin yung offering natin, magsusupport pa kami ng iba. Bakit niya nasabi yun? Kaya niya nasabi, nakatingin lang siya sa kanyang sarili o sa kanilang sarili. Hindi nila tinitignan yung kapakanan ng iba. At habang ganon ang kanilang pananaw, kahit man lumaki na yung offering nila, yung tip nila, hindi pa rin nila magawa ang mag-support. Dahil mas marami rin yung makikitang pangangailangan nila. Okay, lumaki na yung offering. Ay, wala pa nga kaming building eh. Magsusupport kami sa iba. Okay, nung nagkaroon sila ng building, wala pa kaming sasakyan. Magsusupport kami ng iba. So, bakit nagiging ganon? Kasi nakasentro sila sa kanilang sarili. At hindi nila tinitignan yung para sa kabutihan ng iba. Walang nangyari. So, a harmonious spirit. Having a harmonious spirit will bother us to share. Ayan po. Yung, ano ba yung bother? Para bagang talagang tayo ay parang okay lang na madisturbo tayo, okay lang na mag-effort tayo. Ayan. Pag-share. Ibig sabihin, dahil sa merong harmonious spirit. Isa pong example dito, ito nga po sa Acts 11:27-30. Sabi ng banal na kasulatan, and in those days there came prophet from Jerusalem unto Antioch. And there stood up one of the name Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Jerusalem, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Sinasabing may dirt na darating at doon sa Jerusalem tatamaan sila. Yung dirt, ang dulot niyang tagutom. Okay? Dahil sila ay concerned sa mga kapatiran sa Jerusalem, sila po ay, at meron silang pakikiisa na espiritu. Ang ginawa nila, wala man humihingi sa kanila, nag-volunteer na sila na magbigay, mag-share. Ay ang sabi nga rito, they determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. Ano ba yung relief? Ito po yung mga sinishare ng mga tao para maibigay doon sa mga apektado. Okay. So, kagaya niyan. Ayan. Bakit nagagawa natin mag-share ng mga anuman? Damit. Dati, nag-share pa tayo ng bigas. Nag-share pa ng dilata. Okay. So, kasi nakikiisa tayo sa kalalagayan ng mga tao. Nakikita natin yung kanilang kalalagayan. At ayun ang dahilan kung bakit nakapagbigay tayo. So, a harmonious spirit will bother us to share. Kagaya nga po ang ginawa rin nitong Antioch na ito. Listen, relief.
Not only will bother us to share, but it will bother us to help. So, yung magbubunsod sa atin upang tumulong. Yan ay kung merong makikiisa. Okay. So, naalala ko na naman, nagkaroon yung sunog sa aming baryo noon. Bata pa kami noon eh. Okay. Pagkatapos ng sunog, nabalita na may mga tumulong galing sa taas. Yung hindi nasunugan. Okay. So, bakit nila ginawa yung tumulong? Yan ay pagpapakita ng pakikiisa. Sila naman ay hindi nasunugan. So, wala silang gagawin kundi tumulong. Eh noon ay yung mga bahay pa sa amin noon gawa sa mga buho ang dingding, at yung atip ay kugon. Yan yung karamihan ng bahay noon doon sa amin. Okay, that was 1972, I think. Tagal na, no? Pero ngayon, pumunta ka sa amin, iba na. Puro bato ang bahay. Meron pang, hindi lang 2-story, meron mga 3-story building pa roon ng mga bahay na makikita na. Okay, naglalakihan ang mga bahay doon. Pero ito nga po yung kikiisa. At yun po ay bunsod ng yun po yung magbubunsod para tayo ay tumulong. Yun, magbubunsod sa atin para mag-share. And it will bother us to act. Ibig sabihin para kumilos. Okay? Sa pamagitan ng pakikiisa. Ibig sabihin pag may nakita tayo na nabibigatan, okay? Dahil meron tayong puso na pakikiisa, yung nakikita natin nabibigatan, tutulungan natin. Aalalayan natin. Dadamayan natin. Yan po ay kung meron tayong harmonious spirit. Yan. Pero kung wala, bigat na yung ibang tao, nakikita natin, pero wala tayong ginagawang aksyon para sila ay damayan. Pero ang sabi ng Biblia, look at the things of others. Yan po ay command sa atin ng ating Panginoon. Okay, na yan po dapat ang matutunan natin sa ating buhay. So, a loving heart, compassionate heart, a harmonious spirit, and fourth quality we need to possess in order for us to be able to look for others' welfare is a servant heart. Dito po sa ating text, balikan po natin. Philippians 2 verse 3, let nothing done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let its esteem others better than themselves. So yung servant heart ay yung parang magkaroon tayo ng humility, pakumbabaan. Kasi ang servant heart ay quality po yan ng isang, o ang humility ay katangian po yan ng isang servant heart o merong pusong servant. Kaya ang sabi rito, but in lowliness of mind, let it esteem others better than themselves. Ang isang tao na merong servant heart ay merong willingness to give time for others. Nakikita niya yung kapakanan ng iba, magbibigay siya ng oras, panahon. Okay? So minsan yung panahon at oras, mahalaga yan na ibigay natin sa ating kapwa. Ayan. Ano man yung gawin natin, i-comfort sila, o ano man yung pwedeng gawin natin para sa ating kapwa na pabor, maibigay natin. Kasi nangailangan sila pabor sa atin, gagawin natin yan. Sabahan, kailangan ng kasama, gawin natin yan. Ibigay natin yung time. So, ganun po yung isang may servant heart. O ano man yung tulong na magawa, ipagluto, ipaghain, o ano man, ipaglaba, magagawa natin yan kasi nakikita natin yung kalalagayan ng tao. At meron tayong servant heart.
Pero kung wala, kahit nakikita natin yung gano'n nga kalalagayan ng tao, ating kapwa, wala tayong gagawing action. Hindi tayo magkakaloob ng oras para damayan sila. Naunawaan niyo po ba? Willingness to give time for others. Secondly, willingness to exert effort for others. Walang effort. Exert effort. Yung mag-effort ba? Okay? So minsan para sa ating sarili, talagang todo effort tayo eh. Kasi iniisip natin yung kapakanan natin. Yan talagang ibibigay natin lahat ng kalakasan natin para sa ating sarili. Pero pagdating na sa iba, ayaw natin mag-effort. Kasi wala tayong servant heart kung tawagin. Ayaw natin maglingkod sa iba o mag-effort para sa iba. Okay. Sa gawain ng Panginoon, alam nyo, marami pong kailangan magawa, pero hindi nagagawa. Kakulangan ng mga manggagawa. Dati, ayan nga, may mga pastor kaming kasama. Bawat isang pastor, ang kanilang problema, worker. Okay. Bakit problema yung worker? Kasi walang membro na merong servant heart. Salamat nga rito, sinasabugan daw sila nung pagkaalis namin after lunch. Umalis kami kasi rito alas 10 nung Huwebes eh. After lunch, sumabog yung kontador dyan, nasunog. Yung breaker sa labas. Buti na lang, meron tayong kapatiran. Ayan, talagang handang maglingkod sa ating Panginoon. Siya na gumawa. Ayan, pagdating namin nung Sabado kahapon, ayan, malapit nang matapos, pero may kuryente na. Yun na lang, may mga ikinakabit na lang dito na wire para sa mga aircon natin. Okay. So, pero paano kung walang servant o walang membro na merong servant heart? So wala, hindi niya nakikita. Kaya pumunta rito yung kapatid kasi nga nakikita niya yung pangangailangan. Nakikita niya yung kapakanan, kalalagayan ng gawain ng ating Panginoon. Naisip niya kung ano yung makakabuti at kanyang ginawa. Ayan po yung maganda sa isang merong servant heart na mananampalataya ng ating Panginoon. So willingness to give time for others, willingness to exert effort for others, and willingness to be humiliated for others. Alam niyo po yun, yung mapahiya. Okay? So bakit ko nailagay ito? Kasi nga pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa, marami pong mga mananampalataya ayaw mag-akay. Kasi nahihiya. Baka mapahiya. Nahihiyang mapahiya. Alam niyo yun? Pero ang sabi po ng Romans 1:16, si Apostle Paul po yan, naranasan niya na mapahiya, naranasan niya makulong, naranasan niya samot-saring mga pasakit sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero ang sabi niya sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. To them that believe, to the Jew first and also to the Greek. Ibig sabihin po, hindi niya kinagiya na kahit man anong tanggapin niya, pasakit, pagmumura, pag-alipusta, patuloy pa rin siyang mangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang iniisip niya, yung kapakanan ng mga tao na walang kaligtasan. Yung ikabubuti ng mga tao na walang kaligtasan. Kung ano yan, magbibigay sa kanila ng tunay na kagalakan. Ayan, kung sila ay makapakinig ng Ebanghelyo at tumanggap sa ating Paiso Kristo
bilang kanilang Panginoon, mananakop at kapagligtas. Kaya mahalaga po yung talagang may puso na talagang naglilingkod. At sabi ng banal na kasulatan, tayo po na mga mananampalataya ng Panginoon ay mga lingkod ng Diyos. Sana nga po yung pagiging lingkod tayo ng Diyos ay talagang makita sa atin, hindi lang sa ating tatayuan, bagkus makita sa atin sa pamagitan ng gawa na tayo ay willing na maglingkod sa ating Panginoon. Mag-exert ng time o magbigay ng time, mag-exert ng effort at hindi mahihiya. Hindi alintana tumanggap man ng kahihiyan sa mga tao. Mahalaga magawa natin yung gawain natin. Huwag tignan yung kalalagayan. Kaya nga, yun nga po, kahit may mga, sabi natin, balakid, kahit po may mga dangers sa ating ginagawa, paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po natin dapat isipin yun. Yung isang tao na iniisip yung kanyang kapakanan, hindi po siya makakapaglingkod sa ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia, tungkol sa tamad, sabi ng tamad, mayroong leon sa daan. Dahil may leon sa daan, hindi na siya lalabas ng kanyang bahay, doon na lang siya. Okay. Nung nandun kami sa Kayaong, pupunta kami para maligo. Ngayon meron dumating naman, sabi nila may kubra kami nakita doon. Andun sa may mga nakatambak na kahoy. Sabi nila kay Pastor Jimmy. Ay nung papunta na kami, Pastor, meron daw kubra dyan eh. Sumakay na lang tayo. Sabing ganun. Sabi ko, ano kung may kubra? Okay. So, nakita ko may mga batang ang lumalakad. Wala naman nangyari. Lakad na lang tayo. Sabi ko, bakit? Gagastos pa ng krudo o gasolina. Yung kulong-kulong. Lakarin na lang. Malapit lang naman. Pero, ayun nga po, minsan dahil po sa mga iniisip yung sariling kapakanan, hindi na nagawa yung paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya ng Diyos, atin pong tingnan o atin pong iwanan na yung pagiging selfish. Yung sarili lang natin ang tinitignan natin. Get rid of being selfish. Hindi po yan tinuturo ng banal na kasulatan. Avoid being self-centered. Huwag po yung sarili natin lagi ang iniisip natin. Yun ba yung self-centered? Gusto siya lamang? Siya lamang yung attention, lahat-lahat na. Hindi na niya iniisip, meron din siyang responsibilidad sa iba. Okay? So, avoid being self-centered. Hindi po yan healthy. Masama. At kasalanan. Open your heart to others. Ay, buksan din natin yung puso natin para sa iba. At makita natin yung kapakanan ng iba. May pagkaloob natin para sa ikabubuti ng iba. May bigay natin sa kanila kung ano man yung ikasasaya nila. Hindi lang yung para sa atin. And lastly, pray to the Lord to give those qualities. Ano yung qualities na yun? A loving heart, a compassionate heart, a harmonious spirit, and a servant heart. Panalangin nyo na ibigay sa inyo ng Panginoon ang mga qualities na ito. Siya lang po ang pwedeng makapagbigay sa atin yan. At pag meron tayo nito, lubos na matututunan natin na makita yung mga bagay para sa iba at may iwasan na tumingin o tignan yung mga bagay para sa atin. So tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin.
Thank you for watching the Preaching for Others. Stay connected, subscribe and follow us for more updates. May God bless you abundantly.